Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. PRO7 Action Files. Mga panghitabong naglambikit sa katawan. Gihatagan ng aksyon o kasulbaran sa kapulisan. PRO7 Action Files. Base sa talaan sa Police Regional Office 7. Nakatakoy palayong gisubay. At taganong katinawan, pinaagid ng maong tulumanon. PRO7 Action Files. Abang kaninyo sa Police Regional Office 7 o NTV CCTN. PRO7 Action Files. May hapon ganitong tanan. Kumusta? Welcome sa itong programa, ang PRO7 Action Files. Kini hapon yung ubos nga lagad, Dennis Rigner Tabar. May makikuban kaninyo hangtod ta sa alas 3 karong hapon na, no? Sama sa gihapon at ikaw ba nga ato ang partner nining atong tulumanon. Wala ang kundili si Lieutenant Colonel Maria Aurora Lagari Rayos. May hapon. Sir, may hapon, hilabi na sa atong suking tigtanawon ng programa ha, ang PRO7 Action Files. Gipaabot sa kapulisan sa PRO7 ang pahisubo sa mga pamilya nga naapektuhan sa bagyo sa linog kagabi, sir. Yes. So bago pa kay nahuman ang bagyo nato, so nanapod ang linog. So ipaabot sa ato ang mga kapulisan ang mga nabiktima sa maong linog. Yes, no, pasubo. Bayubay na ang dunay daghang na kalas, no, niabot og mga 58 plus ang uban wa pa magkadimawang figure mga higala. Dunay 63, dunay 61, dunay 58, no, ang namatay sa linog. And then kapin sa 100 ang na-injury, no. Nya padayon pa ang retrieval operation, padayon pa ang rescue operation aning mga orasa. Pero mo lagi na, no, kanang tungod sa linog kagabi 6.9 ang gikusgon sa linog o 6.7, no. Mo nay nahitabo dito sa ang epicenter ani sa Bugo. Sa Bugo, sir. O gani atong regional director nga si Police Brigadier General Redrico Maranan, ani ato gid mismo dito sa Bugo kaganina, sir. Yes, unya dunay report. I don't know og nadayon ba kay ang ato ang presidente ko, no, si Bongbong Marcos mo adto gyud sa area, no. Nadon na gito ganina doon na tigingong mga advance party na niya. So mo na ang nahitabo kagabi mga alas 9 pasado pitagid alas 10. 9:59. 9:59, no, diha ni kalit og linog mga higala. Asa man katong dapita, ma'am? Bago kong abot gikan pa ko sa opisina, sir. So mo na ako padong ko higda, higda na ko gusto ting sugas linog mga higala. Mo na nga di kita angay mo kumpiyansa, wag kita kibawas panahon, no, kining linog, kining bagyo o kirani kay ipahibaw man nato nga dunay maabot, dunay ko, pero kining linog mga higala kuan di ta katag-an ba, kalit-kalit lang mo ni imong attire karon. Yes, sir. Actually, ang ato ang kapulisan sa Police Regional Office 7 nagpatuman sa full alert status nato para sa search and rescue operation. So mo ni ang ato ang uniform for SAR nato. Yes, mo na ako ang partner may buong mo nga anong inana ang uniform gisulop sa to ang partner tungod na sa gitawag ko sa uniform. Yes, sir. Search and rescue. Oh. So, pero ang actually, kung TV program, sir, nakagawa yun, pero wala namang gukoy oras. Wa nay oras. Nagdali-dali pa doon dire. Kasabot yung kuha na, no? Kaya to ang partner mga gala, usa maguni siya sa mga staff po diha sa Pero 7. So, mo na nga inana, wala mo po yung time mo mag-ilis pa. O, mo na nga ni-aring siya dire, pero pasubo, natong balikon ako, pasubo sa tanan ng mga pamilya, sa tanan ng mga napiktuhan, labi na sa syudad sa Bugo. Nga mao gyud grabe gyud nga napiktuhan karong mga panahon na guba ang ilahang City Hall, dili na masudlan. Completely damaged kuno, no? Mo na nga dili na luwas nga
punan or muong opisina pa ang ilahang nga City Hall. Okay? So karon nga po na doon natay duha ka mga bisita. Ang atoa nga bisita gikan ni sa siya mo'y hippie sa Regional Cybercrime Unit 7, Yes, no? sir. Sa PRO7. Yes, sir. Parit ni sa ka unit, di ba? Yes sir, special unit na namo siya sir. O gani usa yun siya sa gi-request gid nato. Mm. Isa sa ni-request natin, baka hindi rin maintindihan sir. No. Isa sa ni-request talaga natin dahil marami kasing nabibiktima ngayon. Yes, so muna ato ang bisita karon siya maoy hippie sa Regional Cybercrime Unit 7. Walain kundi si Colonel J. Guillermo. Sir, mayong hapon. Magandang hapon. Yes, magandang hapon po sa ating mga nanonood sa PRO7 Action Files. At maraming salamat sa pag-imbita po at maging alerto ang ating mga kababayan. At Yes. dun sa mga naging biktima nung Lindol. lindol po kagabi, talaga namang ipagdasal po natin yung mga nasaktan at saka ang pamilya po na may mga nadamay man po ay kailangan po nila ng mataimtim na panalangin. Correct. Nga muna no. Nya lain atong bisita Miguel, siya mo'y officer in charge sa Station 5 nga sakop sa Cebu City Police Office, no. Walain kundi si Major Tamid at Taghoy. Sir, maayong hapon. Yes sir, mayong hapon. I am Police Major Tomed Lagapatagoy. Currently the officer in charge ng Carbon Police Station 5 ng Cebu City Police Office. So muna no ato ang duha ka mga bisita karon mga higala unya tinuod na ang gisulti ni ma'am nga Rayos ato gining invite yun no kining Regional Cybercrime Unit 7 tungod kay daghana no daghang gani karong mga panahon na ang mga gigamit na ron sa pangilad ang atoan ng mga kapulisan, no? Ilang gigamit ang PNP aron pagpanghulga or pagpangilad or aron makakwarta baka, no? Ay unas tanan, I don't know og maintindihan ba ni sir ang kaintindi ka ba't hindi ka makasalita ng Tagalog o Bisaya? O hindi ka talaga makaintindi ng Bisaya? Nakakaintindi ako ng Bisaya pero Konti gamay lang. na. Gamay. 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 Oo. Ang aking asawa ay Bisaya. Bisaya. From Surigao del Sur. Oh, so makaintindi ka gamay di ay? Gamay na. Gamay lang nga Surigao. Okay, Bisaya man na Surigao, naman na sila yung Bisaya. So, pero ato ring giingon no kay una lugar kini manggo nga tuang nagkahaytik na mga panahon ba, Yes, no? sir. Nagkahaytik tata unya og bisan ang atong kapulisan og bisan moapas ani karong pagkahaytik na sa tuang sa technology na to mabitin man sad. Yes, No? So mo na nga doon unit nga gi-design para na sa aning pag high-tech na sa tuong panahon. Sama aning paggamit na o kani mga computer, mga gadgets, di ba? Cellphone. Dapat mo ang kapulisan nato sa new technologies. So mo na sa ato original director nga mantra niya, makabagong pulis sa makabagong panahon. Correct. No? Unya, alang sa kasayuran sa tanan, ang kining ilahang opisina, kining Regional Cybercrime Unit 7, special ning unit, di ba? Yes, sir. National ni siya nga direkta sa national ni siya, but ang iyang kuan, ang iyang PRO7 supervision, administrative, Supervision. ang iyang supervision sa PRO7 gyapon. sir. So, mangayo og pakitabang ang kapulisan sa PRO7 tungod kay sila may skilled ani nga kani nga matang. So itong cybercrime unit sir, specialized to sa mga Pag sinabi kasi nating cybercrime, lahat ng krimen na nangyari sa paggamit ng information and communication technology. So, yun. So, kahit gumamit ka ng cellphone, computers, like iPad, or anything involving ICT, it's a violation. So, pag naka-specify yan sa Republic Act 10175, ay violation siya ng cybercrime. Ato ning giklaro kay kini manggong cybercrime ang uban labi na og usay mo guning ato agong mga bag-ong panahon labi na kini mga kini ba atong mga cellphone ba, no? Sa unsa nalay ato ang ipamutang diha, no? Usahay makapasakit na subang tao ang uban sad bag himuon ang pagpaningil ngadto, papakauo maningil na ngadto, no? Unya di kagwantang usa mo report dayon nga unsa man ni
gikuan ko ani barag libel na ni, cyber libel na ni. Kisa ba mo determine ana cyber libel, sir? Hindi, bago ko sasagutin yan, Oo. kasi nung unang panahon ng chismis lang, kapitbahay, Oo. parang itong dalawa ba? Oo. So, chismis lang, walang technology. Oo. Ngayon nung nagkaroon ng internet, Oh, ang chismisan ngayon nasa internet. internet na. So ngayon, ibig sabihin, kahit dalawa lang tayo nag-uusap sa chat group or ano mamaya, naibahagi na ito pala, O gi-forward na nga to. pag chinichismisan pala natin siya. Oo. So pag nalaman niya, syempre magre-reklamo siya. Oo. So ibig sabihin, meron kasing traditional na libel. Ito yung sa Article 355 ng Revised Penal Code. So nung nakraft yung 10175, dahil nga under the section 6 ng 10175, any violations ng Revised Penal Code and other special laws committed by, through, or with the use of information and communication technology is punishable under 10175. So, yung cyber libel, it was specifically stated under section 4C4 ng 10175 na pag ikinalat mo ang isang bagay at oras na nasaktan ang isang tao sa pamamagitan ng iyong paggamit ng message, pwede siya magreklamo ng cyber libel. Pero ang asam sila mga itabang sa inyong office. Like Actually, pwede yan sa local police. Mhm. Ang challenge lang kasi sa local police ngayon is pag nakakita sila ng kunwaring ganyan lang coming from text message or a post from Facebook, sinasabi kasi nila, hindi, sa anti-cybercrime unit yan. But the local police can investigate the case. However, there is a, masaktan man ng local police, there is a resistance. Kasi akala nila ganun siya kahirap. But if they wanted to learn or to try on how to investigate, this is a very simple case. Parang traditional libel lang naman yun. Yeah. Sige. Before tamo palawom aning ato ang discussion sa anti-cybercrime unit kay kini siyang ilahang opisina, ni uso na biyaron ka ng mga pagpangilad, so kung saan na lang ba, no, kanang gamiton ang kuan nga nakadaog ka, o gini mo load ka ani kay nakadaog ka i-claim ni o sa uban nga ang bag-o karon nga naa kay warrant, no, mo gini pinakalitis karon nga issue ron sa tuang nga kapulisan nga daghang tao nakadawat nga naa kay warrant, no, kuyawan sa kay kisa may tao di makuyawan kadawat kag na kay warrant o ingnon ka nga ari diri magkita ta or pangayuan ba karon pangwartahan ba karon sumona nga ato ning pagutanon si Colonel Guillermo ani unsaon ni pagdetect sa mga tao nga nga ilad ay ni, no, unsaon to pagkahibaw nga kini nga text o kini nga ato nadawat nga message padung natang mailad ani, no, or binuang ni siya, no, kay naa bay uban sa bintawon nga marag dali kay mahadlok, no, so ato nang hisgutan karong taon magayla. But before that ari sa ta ni Major Taghoy, no? Asa man ni Station 5, sir, sa Carbon, sa may Yes, mga sir. under ani nga police nga mga barangay. Ang Carbon Police Station po sir is covering 3 barangays po sir. Okay. Number 1 po sir is yung Barangay Ermita sir, which is yung Carbon Market po sir, under po siya ng Barangay Ermita. Pag inyong police station, asa man nabilong yun sa barangay? Actually sir, ang Carbon Police Station is outside the boundary ng Barangay Ermita po sir. So asa man siya? Carbon gid siya. Yes po sir, Carbon Market po sir. However po sir, ang Carbon Market sir is within our AOR sir. Ang station lang po namin sir is outside ng AOR po namin sir. Pero ano lang po sir, nasa boundary lang po kami sir. And then we have the second barangay po sir, yung Paina Central po sir. Kung saan yung ating CCMC po sir is located po sir, E-Mall, City Mall. And lastly po sir is yung Kalubihan po sir. Kalubihan? Yes po sir. Pila ba yung population ani imuhang area? Sir, more or less po sir, a total of 56,000 56,000? population po sir. Nakadaghan na niya ang Pahina Central o ang Ermita. Ermita po, sir. No? Yes Kaya kuning po, sir. Kalubihan, marag ni kabot libo. Yes sir, more on commercial buildings Commercial po. man ni sila, di ba? Yes po sir. Ato ang kapitan niya si Rex Milan. Yes, Ato po, ang amigo sa kumpare na to. So, kini mo ang Station 5, more on sagol ni. Ay commercial, napoy mga residential. Yes po sir. Iba kay kining Ermita, maingom sa ka daghaning bayad dia, pero dagham sa mga ginagmay negosyo dia, Yes, apil na sir. syabo. Daghan na dia mga negosyo dia. Oh, nya ang kini pong sa Pahina Central o garikas Kalubihan, puro pud mga establishment, di ba? Sir. So, challenge po ninyo nga daghang tao na daghang mga negosyo
Yes, sir. Oh, so 50,000 ang iyang population? Yes, sir. 50,000 plus. Ang concerning na area po namin dito, sir, is particularly itong carbon market po, sir. Correct. Kay in and out ang tao. 24 hours ang 24 hours nag-ooperate po, sir. Yes, Yun po tinood. ang number one concerning area po namin dyan sa aming EOR, sir. Niya, ang mga tao dyan matug. Yes, sir. Kay pag madaling araw gabi, sir, diskarga, karga ng mga... Ang gabi, gani ani mo ay daghang tao na noon. Yes, sir. Kay mutumod sa mga baligya niya ang mga mangumprahay mo sayo sa dito. Yes, sir. No, di mahapit mga tug. So mo ni ang sabi ninyo ang police station, mo ni yung police station, final lang ito. Yes, sir. Make of container vans po siya, sir. Ang pangayo niya mo sa Cebu City o kanang arang-arang nga police station siguro ug porma, no, kay di man kayo maayo tan-aon. Mo- Actually, sir, itong carbon, sir, is maganda na to sa comparing sa ibang station, sir. Amo ba? Yes, sir. Of course, sir, this is with the help po ng ating mga stakeholders and advisory council po, sir. Kaya napaganda, mas lalong napaganda ang ating carbon police station, sir. Sige. Mo ditso ta, yung focus crimes kumusta man? So far, sir, comparing for the previous year and this year po, sir, decreasing po ang ating, ano, sir, 8 focus crime, sir, particularly sa TEP po, sir. However po, sir, nasa bare months na po tayo, sir. Saka siya. Yes po, sir. Kung re-review po natin yung data natin with the previous years, pag bare months po talaga, sir, may spike po ng increase ng ating especially TEP po, sir. So, yun ang ating binabantayan ngayon, sir. Anyway po, sir, continuous pa rin naman po tayo sa ating mga anti-criminality campaign po, sir. Anyong murder diyan, yung mga homicide na amo anak karon. For this year po, sir, ang only the Carbon Police Station has negative record for murder and homicide cases po, sir. Very good, no? Pero ang inyong taas ang kawat. Kawat po, sir. TEP po, sir. Okay. Kasi ang AOR po namin, sir, ay madami pong colleges po, sir. May opportunity. Schools po, sir. Correct. Yun po yung ano natin, sir. Oh, niya di gina ni Malkayan kay Ermita, niya Carbon. Yes po, Oh, sir. niya Kulon, kanang Kalubihan. Naama na diha daghang mga tao diha. So naagi na mga kuot, Yes po, pagpanguot, sir. di ba? Yes, sir. Yes, Oo. sir. Og labi na, daghang mangumpra. Daghang sa mangumpra, daghang mga biktima hunon. Opportunity. Yes, correct. Na dihang opportunity nimo. So naasad ang kanang magtanga-tanga sad sige so bit ang cellphone. Cellphone, sir. Oh, nya maglakaw daghang kay tao niya naa sa uban magkikwintas, uban sa so mo na nga naag yung taas jud ang inyong kaso sa kawat diha. Yes po, sir. So expected nga karong mga buwan na December until po, sir. December saka Yes, gina. sir. Particularly sa mga shoplifting po natin, sir. Yan ang tinitingnan natin, sir. So, starting this po, sir, this month po, sir, is unti-unti na naming nire-revisit yung mga business establishment po natin, sir. Lalo sa mga Ano malls man? po, sir. Yun sa man niyo pagkuan. Coordination po sa mga security, po, sir, agency po, sir. Particularly, yung mga gallery po natin na noted na mga kawatan po, sir. No, yun ang gi-review. Yes po, sir. Para mai-post po natin, sa mga establishment po, sir. Para sa entrance pa lang po, sir, ma-filter Mailawan na na po. nila. Yes po, sir. Sige. Ato nang balik-balik karon taw na imong giingon kay sa itong naseran nga naagi mga dayo, no? Yes, sir. Naagi di taga Cebu, matuyo lagi yung manhi diri sa Cebu aron na mohimo og pagpanguot, pagpangawat kanang shoplifting, no? Naagi Yes, na sir. mo na ingon mo gani giingon nila niya ditso na kuno na January para sinulog. Yes, sir. Oo, sige. So arita balik ta ni Colonel Guillermo, no? Sir, uso na kayo ng mga ingon na ni Ma'am Rayos kana bang makadaot og mga text, no? Nga nakadaog ka or appeal ani or mo loan ka, pwede ka maka-loan inani nga mga amount. Unsa na to pag-ila, no? How do we know nga kini fake ni or dili ini siya tinuod, no? So, actually, depende yan sa tao eh. So, kasi, ang laging isipin ng tao, paano niya nakuha yung information? So, it's either kasi yung may hawak na information na to, ibig sabihin, dati na siyang meron. So, it's either yung, kunwari, kung ikaw po yung biktima, meron ka dating ipagbigyan na information. And Okay. then, it's either, baka nagtatrabaho siya dati doon, he was able to get your number, and then alam niya yung information mo. So, ang gagawin niya is to text you. Or is, for example, meron kang previous na utang doon sa isang kumpanya or any organization or lending association, and then nagtatrabaho siya doon. So, ngayon, sasabihin niyo, meron kang utang. Which is wala naman. But,
siguro, ang scam kasi sa online is tsamba-tsamba yan eh. Mm. So, ibig sabihin, pagka natsambahan ka, natakot ka, ibig sabihin, meron kang problema noon. Before. Yeah. Mm. So, ibig sabihin, natsambahan ka, ay, ito na yata yun. So, matatakot ka ngayon. So, kailangan kung ikaw na takot kang magsabi sa pulis dahil alam mong meron kang problema noon, mahiya ka magpunta sa pulis. Baka totoo nga. So, ang gagawin mo ngayon, i-engage mo siya. Kundi, magbabayad ka na lang kasi arestuin ka daw ng pulis. Which is, mali yun. So, ibig sabihin, any information, kung palagay mo, meron kang, kumbaga, para bang meron kang previous na problema noon, huwag kang mahiyang magtanong sa kapulisan. Kasi sila yung nakakaalam kung ano yung totoong nangyari. Pero nasa uban siguro na sir, random siguro na ilang pagkuas mga number ba? Yun nga, tsamba-tsambahan po kasi yan. Kay naman sa usahay gani nga mo paila nga kernel siya si IDG, no? Si IDG na kay utang, naiutang si Kon, kay himong kumikir kana mga ana ba? Nga mga kanang hadlok na ka. So mo na mapugos ka. So kinsa man mo report kita ninyo. Dapat lang i-report mo. So, kahit hindi sa anti-cybercrime group. For example, sa police station, within the area, malapit ka sa police station, kailangan magtanong ka sa police kung totoo bang meron. Kasi, for example, kung sinasabi niya meron kang warrant of arrest, any police station can verify if you have a standing warrant of arrest. Hindi po pwede yung matakot ka kagad. Yun sana ninyo pag-handle, ma'am. Kana karon kay mo man ni uso karon, no? Dili na bag-o na daghan na nakadawat ana nga mga text nga nasa lay standing warrant, no? Unya ang uban good sa uban kay na mahimo sila maka-verify na sila makailang pulis or makapanawag sila or inana ba nga kanang tinuod ba ni? Yes sir, actually gali sir, na sila naay usa ka mga imila gyud sila sa usa ka eskwelahan sir. Kaniyan hagid mismo sa Police Regional Office 7 para i-verify nga nung nagka-warrant man sila nga kuan man kuno sila law-abiding citizen. So at least kadto sila mismo sir ba nga muduol gyud bitaw sa kapulisan. Pasalamat ta. So at least nagduol pud mi sa media ang atong Police Regional Office 7 nagpatabang pud mi sa media sir para ipakalap ning maong scam nga ginabuhat sa mga callers. No, so usa ang media sa atong medium sir na dako ay matabang para ma-inform ang katawhan. Ang cybercrime sir do na bay capacity nga ma-identify or mailhaning mga tawhana? Depende po. Kasi katulad ng we have a SIM registration law. So for example, gusto mong malaman, you can file a complaint sa atin and then we will be getting a warrant to disclose computer data. Ang challenge lang po kasi dito is we cannot get, for example, if you're reporting a complaint on us and immediately we get the identity, we cannot. But we have to go to the court for us to get the who owns or who owns the SIM number or sino ba nag-register dyan. It's either we can get but through a warrant from order of the court. Sahay mo guna atong SIM registration ba? Sahay makaingon ta, unsa man na palpak mo siguro natong gobyerno ani atong SIM registration kay sige tagi dali-dali sa una nya karon makadaot gyud putag mga spam, makadaot gyud putag ng mga text message nga Yes. binuang ba? No, So actually ang batas kasi, actually okay yung batas. The problem is the procedure on how we register our SIM card. So kasi ang nakalagay kasi sa procedure is upon acquisition, hindi siya automatic na pag ikaw ang nagbebenta, dapat kukunin mo yung identity mo immediately upon buying the SIM or kung prepaid man yan, dapat automatic na-register ka. However, kung sino ang bumibili siya, may responsibilidad na mag-register. What if dili registered? Ay, yun yung problema. But pwede ka mag-register using a different identity. Correct. So yun ang challenge ng registration natin sa SIM registration. So kining unsa man nga mga klase nga mga scams nga angay bantayan sa ato ang mga nagtan-aw karon. Ang pinakamataas kasi na recorded namin even with the national is yung online selling. Online Selling. Okay? So ito kasi yung for example, syempre kung minsan kunwari bibili ka ako mabait akong nagbebenta pero ikaw naman yung nang-i-scam. Sabi, hindi, deliver mo na yung item, saka na lang kita bayaran pag natanggap ko na. Or vice versa. Yes, so alam mo yung Oh. ang naiisip kasi ng mga scammer is hindi mo naman ako makikilala kasi hindi mo ako alam kung nasaan ako eh. So yun yung opportunity nila. So yun ang challenge naman sa investigation kasi it is very hard for the law enforcement to get your identity in a few hours. It took us months before we get the warrant. Meaning ang inyo karong nga taas kining online selling. Yes. Ang kasunod yun yung investment. So online selling meaning na maligya
pili lang ka, ikaw ba'y mabiktima or ang katubang na maligya mo ay mabiktima or ang nipalit mo ay mabiktima. Oo. Kaya na may usahay nga ipa-Gcash lang. Nagpadana kag Gcash. Pag guman, wa pa din ma-deliver ang items, di ba? Yung guman, di na nimo makontak katong na maligya. Muna usahay na, muna ka ng marketplace usahay, bantayan na. Ay, minsan kasi meron personal to personal, nag-post lang sa kanyang FB account, nagbebenta na siya So kasi kaya man nabibiktima yung mga tao is yung mura. Yun ang pangkagat nun. Barato Barato ra. Okay, so online selling mo ay number one yun nga grabing ilad. So unsa may imong i-advise ana nila? Well, it's better to actually the internet is good for advertisement, but acquiring or buying items medyo challenging yan. You should go to the physical store. Kumbaga nag-advertise lang siya. O for example, this is watch is 50% less. And then, pumunta ka sa physical store nila na talagang totoong sale. So, ibig sabihin, less ang scam. Kasi nga, you go face-to-face ang payment. Or you can use cards. But, nakikita mo kung sino nagbebenta sa'yo. Saan man guna itong tao karon nagka-hectic na ba? Sukat, nahimot na itong pandemic. Dito ganan, manay hassle ba? Magiging tamad na ang tao. Naka-experience na magunta ka ng deliver na lang. Ultimo pagkaon, ipa-deliver na lang. Igo na lang ka mo pili. Dahil kung sino mong gustong kanon, inana ba? Pindot-pindot lang. So mo sa na naka-diferensya. So next, unsa pa ito sa online selling ka do ha? Investment scam. Investment, unsa man po na siya? We have different kinds of investment. Like, yung mga nabibiktima nito, yung basta may pera ka, hindi mo alam kung paano mo gusto mong lumago ang pera mo. So, pag nakakita ka na, meron like restaurants or any business investments. Yung triple. Yeah. So, magti-triple siya or ano pa, or yung mga crypto investments. Mada ka. May mga ganun ba na 10% in a month. Alam mo, ganung. So, very, kasi yung taong may pera, basta may pera yan, hindi yan nag-iisip ng gusto niyan lumaki. Kaya nabibiktima siya. So unsa may buhaton na. Unsa man na di lang kita maapil na. Mahirap pag ang negosyo kasi pag hindi mo anong patakbuhin, babagsakin ikaw pa kaya nagbibasa lang role mo is magbigay ng pera, di syempre mas prone ka sa scam. So kanang mga online selling, investment kanang mga investment scam, di ta mo kumpiyansa kala klaruhon ginato yun. Oo, yun ngang nagbi-business ng legal 3% is napakalaki na yun Yung mga malalaking kumpanya, 1.9% ang kita nila in a year, masaya na sila But if you're offering like more than 7 up to 10%, ay talagang binuo na. Too good to be true. Sige. Sa ato pagbalik mga higala, musgo pataglain nga mga scam nga ngayon ninyong bantayan kanang love scam. Nasa na kanang mga mag-online nga tiguang na dito imong makuha na di. Because of the technology, akala mo, ang ganda-ganda yun. Binuang na da. Okay lang sana, sir, kung nandyan talaga yung tao. Pwede rin na. Kita ninyo, Ang problema, sir, kung wala talagang tao. EI. pwede sir, kanang kita ninyo, imo dyan hilam usag tubig. Aron maklaro bagnaw, bagbawagin ng naong. Kasi ano ba, mayroon kay filter na magunin ko angot. Lagi ko nga kasi sinasabi sa ganyan yung ang kaharap mo, lulukoyin ka na, yung pang hindi mo nakikita. Sige. Arito mo sa kinig sa kuha niya. Ito ang flagship program diri sa ito ang Station 5, no? Kay challenging nila kay Cebu City biya ni. No? Kining 50,000 mga igala nga population sa usa lang ka station, mura na kang naghandle ani ko sa kalungsod, no? Mga lungsod diri sa Cebu province kana mga gagmay lang mga lungsod. Kana kung ato kag kuha ato kag Bohol, kanang 50,000 dako na kinasanan, mura na nako sa kalungsuran dito, no? Yes, sir, nakay tay lungsod nga 30,000 ra ang population. Tinuod niya kini na hinuon nga ilahang lugar nga grabe ka kana ganing aktibo 24 hours ang mga tao diya magsige og suroy-suroy, no? Ang ilahang mga baligya diya, mga tindahan, no? Ato nisgutan may gala kay ilang flagship program kumusta man po, no? Nando na ba po sila mga nahimo usab nga mga operations labi na sa drugas, sa illegal nga kanang gambling, no? Kanang loose firearms ug labaw sa tanan kini mga wanted persons. Ato nisgutan sa to pagbalik may gala, please stand by. R07 Action Files. Discover the beauty of the Philippines.
with Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lamchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong ko para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight that transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cebu Television Network Incorporated, with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. PRO7 Action Files. Okay, balik din sa tuang tulumanon ang PRO7 Action Files o niya atong balikan si Major Taghoy, no? Flagship program, no? Sa iyang giingong kaganina ang 8 focus crimes, di kay ta problema mamrayos, Yes. impact, wa gani sila homicide, wa sila murder, no? Yes, sir. Kung kahinumdum ka, ang kaning carbon sa una, daghan kayong ginunggabay. Oo, kay na diya mga tao diya nga mga sagol-sagol na diya. Sagol tungkol sa mag-inom, pero na-maintain niya nga wala siya homicide, wala siya murder. Very good. Sumalipay ta nga makadungog yan nga bisan sa lugar nga mura makaingon ta nga slum area na Yes, no, sir. nana ba pero nagyapon wa gyud na maintain gyud mo gyapon ang peace and order. Pero ang kawat ito sir, kawas motor ana mga motor napping. So far sir, wala naman Wala, po sir. wala kaming record po ngayon sir. For this year po sir. Wala. Very Yes, good. So aritas flagship program sa upat ka mga barangay nimo, Tulo tulo ka ka barangay pila may drug cleared ani. Ang barangay Kalubihan lang po ang drug cleared po namin sir. Then ang pahina po sir is may mga ano lang po sila sir, moderate lang po ang status nito ngayon sir. Kasi may mga nakikita pa po tayong mga nire-report sila mga personality po sir na involved sa. So ang kalubihan lang so far ang Yes po, sir. na drug cleared. Yes po sir. Actually sir, nagkakasabit lang din po nila for this month po sir ng retention po as drug cleared barangay po sir. Well, expected sa gyud hinooning kalubihan kay sa kunang gikaingon marag 1,000 naman sa ilang population diri. Nya pangitaonon pa sa kaistanan, ang kapitan na siya nakibaw kasi ni iyang mga butante mo, naabot siya ni butante unsa kaniya haka nga 1,000 ri butante ni ma'am, say di kabot siguro or kapin ba. Nya mangita ka ay mo ni pangitaon pa ni siya, asa ni siya dapita king mo. Makita na sir tungod kay ang ilahang mga balay dito dikit-dikit sa usa ka balay daghan ang nagpuyo nga pamilya. Di na wala ni kanang mga nagpuyo naglaing lugar but mahala gyapon mo butar diha Yes, sa usa kalubihan. sir. Oo, okay, di sila mobiya para sa ilang senior ba. Yes sir. Usa pa siguro hasulan na pud sila. Mubalhin-balhin. Mubalhin-balhin. Tinuod. Sige, so sa upat ka kuad, kumusta man ang imuhang drug operations diha?
Sa drug operation naman po sir, although we have recorded a decrease for this year po sir comparing to the previous 2 years po sir. However po sir, hindi naman po hindi naman considered as negative impact po to sir. Kasi yun nga sir, as I mentioned earlier po sir, na mas pinagting po yung ating anti-criminality campaign po sir. Actually po sir, yung Cebu City Police Office po sir, has implemented po itong tinatawag natin na one-time big time o plan bulabog po sir. So especially po sir dun sa mga concerning areas po natin sir, inaman po sir, twice po nagkakandak ng OTBT po sir. So personnel coming from other police station and unit po sir, dinedeploy sa isang station po sir to conduct nitong one-time o plan bulabog po sir. Lagi makuha. Nung mga unang implementation niya sir, meron po sir. So kaya po sir may nag-decrease po tayo ng record ngayon sir kasi continuous po itong bulabog natin sir. Liban dun sa OTBT na twice a month na kinakandak po sir. Nightly po tayo nag-iikot dito lalo sa mga Islam areas po natin sir. So with this anti-criminality operation or activity po na ginagawa natin sir is nalilimit yung nahuhuli natin sir kasi umiiwas na din po yung mga ganitong illegal na personality na gumagawa ng ganitong sir. Yes. Pero sa inyong operation sa kampanya batok sa illegal drugs, naagi mo nadakpan? Meron naman po sir. For the period po sir, for this month po sir, we have already conducted a total of 109 operations. Okay, nya pili nadakpan ana. For this sir, we have already arrested 150 plus personalities. Ya ang volume ana sa illegal drugs. 800 grams comparing nung last two previous years po sir, more than a kilo ang aming na confiscate po sir. For this period po sir, month ng September, total of 800 grams pa lang po ang nako-confiscate natin sir. How about sa illegal gambling? Sa gambling po sir, kasi ano po yung instruction po ng ating headquarters dyan po sir, kasi yung mga records po dati sir is yung mga small time gamblers lang po sir, yung naglalaro lang po ng playing cards, yung mga nahuhuli sir. So ngayon po sir, we are trying to focus yung illegal gambling operation po sir dun sa mga sir, sa mga financier po sir, yung tagatabo yung term nila dun sir, yung mismong malaki ang nag-ooperate po sir. Pero so far po sir, for this year po sir, wala naman po kaming namomonitor na malaki ang gambling operation dyan sa AOR po namin sir. Pero kanang mga tigbakay? So far sir, wala naman. Okay. No. Loose firearms? Sa loose firearms po sir, meron naman po tayo sir. Kasi po sir, yun po sir, yung sa negative record po namin ng shooting incident po sir, it will reflect po sir na mababa po talaga ang accomplishment namin sa illegal. Wala to ba to uplan katok? Ang uplan katok po sir, so far naman po sir is less than 10 na lang po yung backlog po namin sir with regards po dun sa unregistered, unrenewed firearms po sir. Wanted persons? Sa wanted person po sir, yun uli po sir, mababa ang record namin for this year po sir. Buhat nung backlog namin nung mga previous years po sir, yun po yung na-implement namin. So for this year po sir, mababa lang po yung mga new warrant po namin sir, kaya mababa din po yung accomplishment namin. Pero wala mo yung nakuha ng mga most wanted or mga... meron po kaming sir, may provincial level po kami na. Level. Yes po sir. Sige. So at least no, atong makita atong matanawan mga igala nga doon na nahimo ang ato ang kapulisan. Mintot maguning flagship program kay police initiated yun ba, no? Yes, Nga mga accomplishment. Sige, parika na to si Colonel Guillermo. So gikan sa online investment, unsa tay sunod pag sir? Meron yung pangatlo sa pinakaano natin is yung voice phishing. Singan? Voice phishing. Unsa man na siya? Yung mga nagpapanggap na mga taga-bangko. Yung target niya is kumukuha ng one-time PIN or password. So sa may paagya na, unsa man na sila mo tawag nimo, mo text nimo. Tatawagan ka na for example, ako ay taga-bangko, ganito, mag-expire na yung card mo kung gusto mong balitan, meron kang points na gusto mo ipo-convert ng cash. Tapos ang basang bottom line yan, para bang bubulahin ka, pero bago yung credit card mo,
kailangan ma-access namin yung system para mabago siya, na hindi ka mahihirapan, or yung points mo ay may existing na ganito, kung gusto mo siyang i-convert ng yung points into cash, pwede natin gawin yun. Pero kailangan namin may access ang inyong bank account. So, gagalawin nila yun, mag-send yung bangko sa'yo ng OTP, ibigay mo sa amin para ma-access yung online banking. Ay, kasi trabaho ko ani. Nakadot ko kausa ni kay nanawag man. Ya wa may panga number naman. Ya kini lagi naapunta sa media tingay ko takibog na balita ba ni or source na to. Pagtubag lang ko paila day taga bangko. Yan pa kuan ko pili ko tagaan ko bang ng card ko no mga itim mag-unga card na kay qualified ko no ko ana. Ya mangayo gusto to dahan kay gipangayo pat. Wa ko mo tubay na Wa akong giundangan. So kanang inana di ay kuan din na siya. Posible na nga scam na siya. Oo, posible yan. Pero pag oras naman hindi mo na ibigay yung OTP mo, wala namang mangyayaring sa online accounts mo. Pero sa kiba mo po lagi sila nga nakay ATM nga aning nga bangko. Pwede din kasi ang information kasi ang nanakawin niya para bang i-confirm lang niya kung ikaw ba ito o hindi. So yung number mo ganito. So any information na nanakawin niya sa iyo, pwede niya gamitin sa panloloko. For mule, they can create a mule account. So mo din na siguro ma-hack ato ang kuan account. Account. Depende kasi hindi kasi natin alam kung saan natin in-engage yung natin information So, for example, magbabayad tayo ng bill, ang dami niyan, tubig, telepono, kung bibili man tayo, yung gagamit tayo ng card natin or ano mga transactions, may information na may iwan dyan So, ibig sabihin, pwede nilang kunin itong mga information na ito at yun ang gagamitin niya. Tsamba-tsambahan lang din na, ito, baka pwedeng lokohin to. Ibig sabihin, hindi ka naman nila kilala personally, but alam nila yung information mo and then your number. Para ba, it's J. Guillermo. Sir J. Guillermo. Parang, bakit alam niya information mo? Hindi niya pala alam na priorly. Nasa nakuha na daan. Nga info. Na meron na siyang data. Kino-confirm lang niya, kunwari, na ikaw ba si J. Guillermo. Sige. So, muna sige kita voice phishing. Voice phishing. Sunod, sa pa may lain na Ayun yung yung parang yung selling kasi is benta. Ito ng buying. Buying na sana? Oo. Unsa man na siya? Parang selling din. Ora gyapong selling. Na ikaw naman ay bibili pero yung bibili ay legitimate pero yung seller is scammer. May mga fake receipts din. Yung nagpapanggap na ganun din, fake receipts. Pag padala ka ng fake receipts kung nakapag-deposit ka na sa aking account, but the receipts was edited. Akala mo, dahil busy ka, hindi mo ma-check kung naipadala na ba na-deposit na yung account. Dahil nanghihingi ka ng resibo, kung naipadala niya ba, papadala ka niya, but it was edited. Kaya yung tanang pangsulti karon nga mga klase sa mga scam, if muduol na sila ninyo sa inyong office kay nabiktima na sila, usa may inyong tabang nga mabuhat ana? Medyo mahirap Very challenging kasi yung mga ganyang... Lagi kasi sinasabi, paano... Wala Kumbaga, mag-file ka lang ng complaint. Dahil yung recommendation sa amin. Pero pag-identify or pag-ila sa batong kailangan na procedure We have to go to the court and... Para makuha yung identity. Identity. Kasi sa cybercrime kasi, for example, ang transactions kasi ngayon, we have a wallet. Like the digital wallets. And lahat kasi pwede mo i-transact through, even you have a SIM number, you can register that para mahulugan siya ng pera because of e-wallet. And then yung number mo, pwede ka magpag-transfer ng account sa bank, through online. So ang tanong doon, pag bumagsak siya doon, we have to go to the court and get the identity of the person who owns the number. Paano pag ito naman ay pumasok doon sa bank account, kailangan nagkukuha kami ng court order para makuha namin yung identity ng account. So, ayaw kayo ninyo disabuse ang inyong unahuna ba nga kining anti-cybercrime kung imo yung nagtuo mo kuno sila siguro Sir Tagoy, Sir Guillermo nga if mo ato tag cybercrime iningon na to sir nailad ko kini nga number taon to kinsa ning pangana nya dia dayon inyo dayon makit-an or ma-identify din dili na mao. So ayaw mo pagtuo dayon ana mo nga kinahanglan dunay taas ka proseso na gina kay mokiha ka para nunay court order nga makita gito siya or masubay gininyo ang number kung gi-register to nga number o katulad sa tong SIM nga bali-bali ra sad ilabay ra sad puman wala gitay mahimo ana. Yes, pero kailangan kasi natin ng matibay na batas So ang alam mo naman ng pulis nagdedepende kami sa batas. Kung ano sinasabi ng batas kailangan namin sundin.
Hindi, Pero hindi kami basta-basta gumagawa nang hindi ayon sa procedure. Pero ang lesson lang yun ani nga di jud ka mo kumpiyansa na lang, di jud ka. Tama yun. So, kasi ang Pilipino naman kasi, kahit anong sinasabi natin na ito ay ito mag-ingat sa mga ganitong bagay. Yung mga tao kasi kung minsan, hindi niya pinapakinggan yan hanggat hindi siya nabibiktima eh. So, kailangan niya muna maging biktima bago siya maniwala. Sa imong pagkahipi Sir Tagoy, nakasugat na ba kaaning mga klase nga mga reklamo inani? So far sir, sa 5 months na pagiging happy ko sa Carbon sir, so far sir wala pa naman pong lumapit na involving sa mga ganyang scheme po sir. Pero at least nakadungog sa ni Sir Guillermo, ma-share sa nimo ang mga inani nga nila kita Yes, sir. magpailan. Po sir, we can disseminate naman po sir through distribution ng IEC po sir na to inform the public na sa mga ganitong klaseng po sir, scam po sir. And at least po sir, narinig ko yung mga information galing kay Sir Guillermo po sir. At least we can refer directly to their office po sir kung may mga ganitong sir, incidente po sir. Oo. Kanang mga love scam, unsa man na sa naa po nang inana? Dati-rati ang love scam Namo is... ko ko'y amiga nako, yang mama ba, naay nagsikakontak o niya, magsige og kuan, magsige naman hinuog pada, hinuon o kanang kwarta hinuon. So dati-dati ganyan ang procedure nung bago mag-pandemic. Ang complaints na natatanggap natin diyan, hindi lang naman sa Cebu, sa buong Pilipinas, the same modus. So ang mostly kasi nagiging biktima nung prior sa pandemic is ito yung mga kumbaga naghahabol na. Ito yung mga it's either balo or 50 plus o yung mga OFWs na medyo may edad na naghahabol na ng partner, so they engage in like dating sites. No, Noong panahon. Siyempre, ang nahahanap nila, akala nila, lahat ng mga nakikita nilang picture doon, o yung mga nakakausap nila, ito totoong tao. Pero mga scammer pala ito. Kaya mo na. So, ang unang modus kasi nila dyan, it's either a retired serviceman or a seaman na nasa dagat. So, although ang transactions nila hindi naman isang araw, it took them like 6 months. And then, nung una kasing gagawin niya, for example, sa longer relationship, yung lalaki na scammer, kunwari magpapadala ng $20. And then, another, $50, mga ganon. So, naniwala ngayon yung Filipina na So, pagdating doon, sabi niya, magpapakasal na tayo, blah, blah, blah. May papadala pala akong pera. Tapos, sasabihin niya, in after a month, may tatawag sa kanya, nahuli yung pera daw, nahuli sa custom. Pati yung boyfriend niya, nahuli daw sa custom. So, hindi siya makauwi. Ngayon, kukontakin niya yung biktima. Sabi niya, kung pagpadala ka ng pera, kasi blah, blah, kung ano. Nailad na. Oo, wala na. So, muna ang mga klase sa mga... So, may bagong modus ng scam ngayon is yung investment. Part ng love scam is investment. So, nagbago sila ng trending dahil medyo nawala na yung ganung modus. So, ang gagawin nila man ngayon, kakaibiganin ka. And then, the same modus lang. Siyempre, there's a relationship. So, sasabihin ng scammer o yung lalaki, meron siyang investment, like it's either crypto or business investment, ipapakita niya, meron akong ganito, kung gusto mo mag-investment para kung magkatuluyan tayo, meron tayong pera to use. And then, pag yun naman ng biktima, nag-deposit na doon, suddenly, mawawala na, wala na yung pera. So sakto na, no? Daghanta nakadungog na niya nga mga professional pa gani ang uban na, no? Mga professional pa na scam mga igala. Sige, so Sir Tagoy, ang ato ang kanang gitawag og 5 minutes nga response ug atong one bottom up unsa man to na ato pagipundong ipa-implement? Yes po sir, as of this period po sir, sa one button up po natin sir, we have a total of 191 establishments po sir na natagaan. Yes po sir, na to install this application po sir. So far po sir, wala naman po tayong mga insidente na nagpa-responde yung mga establishments. However po sir, hindi naman po natin inaantay na magkaroon ng ganitong insidente po sir. Pero continuous pa rin po yung kinakandak po natin na CIMEX po sir. So pinupuntahan po natin yung mga establishments po sir. Then we are suggesting them to use the app para tignan po natin yung reaction ng station po sir. Ang 5-minute response, sige gyapon mo na. Yes po sir, part pa rin po ng ating daily CIMEX na kinakandak po sir. Ang 5 minutes response time po sir. So kanina po sir napakita po sa ating screen yung ating deployment map po sir.
So with that deployment po sir, I am confident enough na with the span of 5 minutes po sir, Makaresponde. makakapag-responde po ang Carbon Police Station po sir. Kagabi sa Atos Linog, kung sa may inyong gibuhat ug Atos Linog, naka-deploy kag mga tao. Yes po sir, actually sir, SCMC, andil mo na yes nimo, po di sir, ba? yung po ang concerning na ano natin kagabi po sir, immediately naman po sir nakapagpadala tayo ng mga police doon sir to assess po sa security ng ating mga, lalong-lalo yung mga pasyente po sir. Correct. Accordingly sa ating medical staff po sir, more or less 150 patients po yung binaba po sir. Pero as of before 1 a.m. po sir, na unti-unti naman pong naibalik na lahat ng mga pasyente natin sir. So pero naagid ang atong kapulisan naka-responde. Yes po sir. Ang ato ang kanang kuan, ang ato ang outpost na ba nabalik naagid pa atong outpost balik. Nabalik na po sir. Actually sir, nakita po namin yung ano po sir, yung naging epekto nung na-pull out yung outpost po sir. Kasi most of the time po sir, kung nag-roving ako sir, through using ng mobile patrol po namin sir, may mga nabibiktima po sir na sa mobile na nagpupunta sir. Then ang unang binabanggit sir, sir, nagpunta ako dito sa outpost nyo dati, sir. Wala na po, sir. Yes, sir. Yun, I mean, sir, pinull out kasi, sir, nung during the... Karon gibalik na. Ngayon, so, sir, natin ang mga tao nanay kahuna na yes, outpost sir. na. At least, yun na po yung unang pupuntahan nila, sir, kung kaso magkaroon po sila ng ano po, sir. Pila ka po outpost nimo ron? Sa AOR ko po, sir, meron po akong 4 po, sir. 4. Yes po, sir. Pila ka po sakyan na nimo? Isa ang, ano po, sir. Isa lang po ang meron ako sa station po, sir. Pero ang support niyo sa gasolina sa crudo nara. Continuous naman po ang support po ng LGU, sir. Sige. Sa di pa ta namilit may gala kay marag hapit naman human ito ang programa. Atong taga-Gigayon no si Colonel Guillermo sa paghatag sa iyaha nga mensahe no sa iyang message ngadto sa tuang mga nagtan-aw karon ilabi na nining tuang nagka-high-tech na lagi unya kanang mabiktima na hinuon ta ba no mabiktima na talabi ng uban magud mga yawat ba bisag way giapilan nga kana ganing raffle o way giapilan nga kanang unsa diha makadawat lag message nga nakadaog ka malipay na di ba sir meaning wa kay giapilan wa ka kadaog nganong mo daog man ka wa ka giapilan pero nagi mga tawo nga mutuwa na no mopadadayon og ningon din sa di pa nimo maklaim mapadasa kag GCash ani nga amount mopadasa dayon biktima na. So yun talaga kasi ang sa meron nung pumunta kasi ako ng Australia, lagi kong pinapaliwanag to kasi tinanong ko yung isang ang pinag-aaralan niya is behavioral. So sabi niya kasi wala namang status pagdating sa online scam. So wala siyang porket mahirap ka, ikaw ay prone sa scam, hindi. So ang nakikita niya, sabi niya, depende kasi sa pangangailangan ng tao na the moment na nakatanggap siya ng isang message. Okay. So kumbaga na-timingan. Yung sabi ko nga, na-chamba-chamba lang eh. For example ako, meron akong gustong bilhin. Biglang may nagpadala, na-timing na ito yung gusto kong bilhin. Kaso, ay, 30% discount. Ano ko na, i-engage ko na kasi may pambili ako eh. So timing kayo na? Automatic yun. Nabibili niya kasi yun ang gusto niya eh. Pero hindi niya alam na scam. So, ibig sabihin, yung focus ng isang tao, dahil gustong-gusto niyang bilhin, wala na siyang ibang iisipin kundi bilhin. Hindi na siya nag-iisip, scam ba to o hindi. Lalo na pag mayroong 30% discount. Yes. So, ganun din. Katulad din kung nanalo ka ng raffle. Parang, gusto kong tumaya dito eh. So, ibig sabihin, baka minsan tumaya siya, hindi siya nanalo, bigla siyang pinadalhan. Nanalo siya. So, yung mga ganun ba, di ba? Ayaw lang niya, kuminsan kasi may mga biktima na ayaw nilang aminin na previously, na-engage nila. Kaya sila nagiging biktima. So, meron din yung mga bumibili ng bag, yung mga ganun, dahil gustong-gusto nila. Katulad din ng mga, kunwari, mga travel, yung tour packages. Alam mo, gustong-gusto nila, pero dahil nakamura sila, i-engage ka agad nila dahil mura. Na-scam di Na-scam na. So, yung ibig sabihin, ang tao talaga, kaya maraming na-scam. Ang lagi po natin tatandaan, sa dami ng gumagamit ng Facebook, is merong 85 million users of Facebook. For example, kung tayo ay mahilig tumingin sa Facebook, 1% lang ng 85 ang aking 85 million. That is, for example, 8,500. Sabihin, pinadalan ko yan ng mga messages to informing na meron akong ganito. Kung merong 100 dyan na nag-reply sa 8,500, and then doon sa 100 na yun, meron akong mabiktima na 10 o hanggang 20 na. So, di na kayo ngilad. Di ba? Malaking pera na yun para sa akin.
Eh kung nabiktima ko ng tag 1,000 pesos, yung 20, di meron akong 20,000 in 1 hour na engagement. Mga lagi na, kanamang yung mga tao nga kusog mangilad. Sige, sir, ay mo ang mensahe sa to ang mga nagtanaw karon. So sa ang ano lang kasi, yun nga, wag po kayong matakot sa aming kapulisan. Na pagka meron kayong mga information, ano man po yan, anything na sa palagay nyo ay makakatulong po kayo sa iba, wag po kayong mahiyang magsabi. Ibahagi natin siya. Pag nakakita po tayo ng mga kapulisan, wag po kayong matakot na, hindi, pulis yan, baka kung anong gawin niya. Hindi, ang pulis po ay, ano na ngayon, professional na po ang mga pulis ngayon. Huwag nyo silang katakutan kasi nga pag kinatakutan nyo po ang pulis, lalo pong matutuwa yung mga kriminal. Kasi nga, takot kayo sa pulis. Dapat po, huwag kayong matakot sa pulis. Ang kriminal po ang ating kalaban dahil sila po ang naninira sa ating society. Sila po ang patuloy na pabagsakin tayo para lalo tayo magkagulo. Ang pulis po ay lagi po nandyan para to maintain peace and order. Pagkatiwalaan nyo po kami. Okay. Kung balikon, katong mga nakadawat o mga message, nga na sila yung mga warrant, yung na, do almost labing dool ninyo nga police station. Yes. No? Kaya nga to ang mga kapulisan karon na Sir Taghoy, doon na access sa internet, di ba? Nga makakita dito o tinuod ba yun ang imunga nga doon na kay warrant. Aron maklear sad ba? No? Kay, di ba sa nauban-uban mga mahadlok biya ma'am. Kay, wamaanad ba? Yes, ang ilang pagtuusan nga dakpon sila. Oo. So, i-clear yun ang inyo daan. Sige, Sir Taghoy, ang imong mensahe. In behalf po sa Carbon Police Station 5, nagpapasalamat po kami lalong-lalo sa ating komunidad na nasasakupan ng ating istasyon sa active participation and support po. With the records po ng ating 8 focus crime, I believe isang indication to na maganda po yung ang commitment po ng ating community. Kasi ang sinasabi nga po natin, ang crime prevention is a shared responsibility. This is not the, hindi lang po ito task o responsibility ng ating kapulisan. Ito din ay maging responsibilidad ng ating komunidad. Yun lamang po, maraming salamat po sir. Ma'am Rayos, imong mensahe. Yes, sir. Sa mga napay mga aftershocks ron, sir, no? So, amping ng tapirme, amping ampo ta kanunay. On behalf na lang sa kapulisan sa ato sa PRO 7, kami mapasalamaton kaninyong tanan of my heart. Alam niya ito nawahi sa pagtanaw doon tayo replay og ba alas 9 hangtod sa alas 10 sa gabi. Kunya alam niya ito po nga ganang mo tanaw na gyud sa to ang programa sa itong episode karong hapuna. Ato ang bisita ang gikan sa Station 5 sa Cebu City Police Office ug ang hipig yun ang regional director, no, regional chief sa Anti-Cybercrime Unit nga si Colonel Guillermo. Pwede mong mutanaw sa to ang FB page sa PRO 7, no? Ug sa to pod sa CCTN Channel 47 inyo nang makita dayon mo review mo sa to ang program, okay? Wa tay kong oras pagpadayon ini to ang programa. Kini na lang inyong ubos nga alagad Dennis Rigner Tabar. Ako moingon mayong hapon kanatong tanan. Next to God, next to God, next to God, mga pulis.